Kung may osteoarthritis ka sa kamay, tama ang lugar mo dahil ituturo ko dito ang 6 na pinakamahusay na ersisyo para mabawasan ang paninigas at mapagaan ang pananakit na dulot nito. Ang mga ito ay banayad na progresibong ersisyo na maaari mong iakma ayon sa iyong bilis at maaari mong gawin kahit anuman ang antas ng pananakit na nararamdaman mo. Para magawa ang mga ito, 2 bagay lang ang kailangan mo. Isang sipit ng damit at isang panali ng buhok. Yung mga elastikong ginagamit para itali ang buhok. Ang unang ehersisyo ay nakatuon direkta sa pag-alis ng pananakit. Ituturo ko sa iyo kung paano magsagawa ng paghatak sa kasukasuan para maihiwalay ang ibabaw ng mga buto sa kamay mo. At mabigyan ng ginhawa ang osteoarthritis na nabubuo sa pagitan ng mga buto. Ituturo ko sa iyo bawat parte kung paano trabahuhin ang mga kasukasuan para maihiwalay at makagawa ng traksyon. Madali lang, sundin ang bawat hakbang at ilapat ang traksyon ng mas matagal sa kasukasuan na nagbibigay ng higit na ginhawa. Magsisimula tayo sa una. Ang kasukasuan sa pagitan ng bisig at binti. Ang pulsuhan, ang kasukasuan sa pagitan ng kubito, radyos at mga buto ng karpo. Para dito, ilalagay natin ang kamay ng nakadikit ng buo sa ibabaw ng mesa o kama. Gagamitin natin ang kabilang kamay para hawakan ang base ng karpo na eksaktong narito sa antas na ito. Pagkatapos, yuyuko tayo ng kaunti pasulong para mas lumakas ang puwersa at hilahin palabas gamit ang aking kanang kamay at papaloob gamit ang aking kaliwang siko. Sa ganitong paraan, yumuyuko at sumusuporta tayo. Mas dinagdagan ng bigat at lakas sa galaw, mas malaki ang paghihiwalay at mas maganda ang resulta. Hanapin ang tamang punto. Tingnan mo, kapag ibinabaluktot natin ang pulso rito, nasa ibabaw mismo ito. Yakap ang karpo at isarang ang maayos ang kamay. Mag-concentrate ka, bitawan mo na. Huminga, ihiwalay, kaliwang braso palabas, kanang braso palabas. Isang malaking pagluwag at ginhawa sa antas ng pulsuhan. Panatilihin ng ilang segundo at mag-relax. Yuyuko ulit ako, hihilahin ko ang gilid, kanang kamay doon, kaliwa sa kabila, at duluwagan ko ang pulsuhan. Ayos, ganitong technique din ang gagamitin natin sa ibang kasukasuan. Ang susunod ay ito dito, metacarpophalangeal, isang kasukasuan na madalas magdusa sa mga taong may osteoarthritis sa mga kamay at pulsuhan. At ang kailangan mo lang gawin ay ilagay ang iyong kamay sa ibabaw ng kama, hawakan ang hinlalaki na parang pugita sa paligid at mula dito, gumawa ng kaunting paghila na parang sinusubukang paghiwalayin ang daliri mula sa kamay. Hawakan natin dyan, hilahin ng kaunti, bilang tayo hanggang 10 isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mag-relax tayo at lumipat sa susunod na kasukasuan. Tulad na nakikita mo, sa bawat bahagi na nababaluktot ang daliri mo, may iba't ibang kasukasuan at gusto nating pagtrabahuhan ang bawat isa sa kanila. Hawakan natin ulit ito na parang pugita sa pinakadulo at hilahin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, at 10. Siyempre, pwede mo rin itong gawin sa sarili mo. Ganoon din. Pwede ring ibang tao sa bahay na may kaunting lakas sa kamay. Paalala, hindi kailangan ng matinding lakas. Susunod, itutuloy natin sa 4 pang daliri. Sa madaling salita, gagawin natin ang parehong proseso. Kukunin natin ang daliri na yon, hiilayin natin ito ng 10 segundo sa pinakadulong kasukasuan. Sunod ang gitnang kasukasuan, tapos ang pinakamalayo o hiwalay. Simulan na natin ito sa intuturo. Tingnan mong mabuti, hinahawakan ko ito nang nakapalibot ang mga daliri ko sa simula ng daliri. Hihilahin ko palabas para maihiwalay. Huwag masyadong idiin ang daliri, sapat na ang konting lakas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10 dahan-dahan kong idudulas, itataas ko pataas. Makikita mong may kasukasuan pa dito, kaya ibabalot ko ang daliri sa parteng yon at hiilahin ulit na parang gusto mong paghiwalayin ito sa kamay. Hahawakan ko ng 5, 6, 7, 8, 9, 10 magpapahinga ako at uulitin ko ulit ang pareho. Gamit ang dulo ng daliri dahil dito mismo sa puntong ito matatagpuan ang huling distal na interphalangeal na kasukasuan. Yayakapin ko ito at hihilahin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. Tapos na sa hintuturo, na yun naman ang gitnang daliri. Pareho lang, hahawakan ko ang base nito at hiilahin palabas na parang gusto kong paghiwalayin. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Iwalay ko pa ng kaunti, hinahawakan ko ang daliring ito nang nakapalibot ang mga daliri ko dito mismo sa ibabaw ng buko. Mula doon, hinihila ko ulit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. Pinapapaluwag ko, ginagawa ko rin sa pinakadulong buto ng daliri. Hinihila ko ito, 2, 3, 4. 4, 6, 7, 8, 9 at 10 ayos, sigurado akong mas magaan na ang pakiramdam ng mga daliring na hilana natin kumpara sa dalawang natitira. Inanyayahan kitang pansinin at isulat kung aling daliri ang mas maganda ang pakiramdam para maehersisyo mo ito pagkatapos ng routine natin. Ngayon, aalisin ko na ito dito. Hawakan ulit natin ang daliri sa may base. Palasingsingan, hilahin. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Umakyat tayo ng kaunti sa ibabaw ng kasukasuan at ituloy. 1, 2, hila. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maghiwalay muna tayo. Kukunin ang pinakadulong buto ng daliri lang at hiilahin ulit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. Nagtatrabaho tayo sa mga kasukasuan sa pamamagitan ng paghiwalay ng bawat antas ng daliri. Ngayon, punta tayo sa maliit na daliri. Bihira itong maapektuhan ng arthrosis. Hawakan natin ang base, hilahin natin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sunod na bahagi, hila palabas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sunod. Kunin mo yung pinakadulo, yung pinakamaliit, tapos hilahin mo ulit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10 ang galing. Tatanggalin natin ito dito. Nagawa na natin ang paghatak sa lahat ng kasukasuan ng daliri. Isulat kung alin ang mas epektibo sa'yo. Ngayon, gawin mo ito gamit ang kaliwang kamay. Subukan mong isara ito sa paraang ang dulo ng mga daliri mo ay aabot at didikit sa palad ng kamay mo. Hayaan mong pumuesto ako sa gilid para maipakita ko sa'yo. Isasara natin ang mga daliri at susubukan nating ang mga dulo nito ay dumikit sa palad ng kamay mo. Karamihan sa inyo ay hindi ito magagawa. Dahil dyan, gagamitin natin ang kabilang kamay. Kahit saan ka man tumigil, kahit dito, dito, o kahit sa simula lang. Gusto kong kunin mo ang kabilang kamay, yakapin ang mga daliri at tulungan silang dahan-dahang makarating sa palad. Hawakan natin dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. At mag-relax tayo. Hayaan munang gumalik sa normalang kamay, tapos ulitin. Subukan mong abutin at gawin ito gamit lang ang iyong mga kalamnan at kasukasuan hanggang dulo. Kung hindi mo kaya, yakapin natin ang kamay gamit ang ating kanang kamay at itulak para umabot ito hanggat makakaya. Hindi dapat masakit ito. Maaring may konting discomfort pero hindi dapat matindi ang sakit. Panatilihin ang posisyon. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, at 10. Mag-relax. Hayaan mong gumalik sa dati ang kamay mo. Pwede mo pa itong tulungan maunat. Gagawin natin ito ulit sa huling beses. Ibaluktot ang mga daliri hanggat kaya gamit ang kabilang kamay para itulak at abutin ang dulo ng paggalaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at 10. Pahinga, paghiwalayin ang mga daliri. Ilalagay ko sila sa ibabaw ng mesa. Hahayaan kong unti-unting maunat ang mga ito hanggang sa bumalik sa orihinal nilang posisyon. Susunod, magtatrabaho tayo mismo dito sa kasukasuan sa pagitan ng karpo at mga buto ng daliri. At gusto kong gawin mo ang mga sumusunod. Ilagay mo ang kamay mo sa mesa, kama o lamesa ng masahe. Ibaba mo ang mga daliri mo hanggang maging pahalang. Kung kaya mo, ayos, huwag mong ipaliko ang mga daliri. Kung hindi mo kayang maabot ang posisyong ito na halos right angle, ang gagawin natin ay tutulungan natin ang kamay gamit ang kabilang kamay. Ilalagay mo ang kabilang kamay bilang suporta. Ilalagay natin ang kabilang kamay sa ibabaw at itutulak ang mga daliri hanggang 90 degrees ang posisyon. Panuurin mo ako para makita mo.
Nasa 90 degrees na ang mga daliri ko. Ginagamitan ko ng kabilang kamay para igalaw at abutin ang 90 degrees. Hinahawakan ko lang ang posisyon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At magpapahinga na ako. Mahalaga na mag-right angle ang mga daliri sa pagitan ng palad at daliri. Kaya nire-rekomenda kong sumuporta gamit ang mga buko ng daliri para hindi mabaluktot at manatiling tuwid ang mga ito. Ang gusto lang nating gayahin ay ang posisyong ito na nakabaluktot ang mga daliri. Tama ba? Pwede tayong tumulong gamit ang mesa, pero hindi ito natural, mas mahirap at madaling magdulot ng sakit. Gawin natin ito ng isang huling beses. Hawak natin ang kamay. Ibaluktot mo ang mga daliri hanggat kaya. Sunod, ilagay mo ang kamay sa ibabaw at tulungan mo ng kabilang kamay para mapanatili ang mga daliri sa right angle habang inaalalayan ng kabilang kamay. Hindi ito ang gusto ko. Ayoko ng kamao. Mas gusto ko ang mga daliri na nakaunat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10, magaling. Pinapahinga ko ang mga daliri. Gumagawa ako ng maliliit na galaw. Banayad na pag-aplos sa ibabaw para maibsan ang kirot. Lumitaw matapos ang ganitong manyobra. Ngayon, magtatrabaho tayo sa pulso o karpo. Gawin mang 2 galaw gamit ito. Dalhin mo ang kamay sa palmar na pagbaluktot hanggang dito. Tingnan kung paano. Dapat ay may anggulong 90 degree ulit sa pagitan ng pulso at kamay. Hindi ko hinahanap ang flexion. Hinahanap ko lang ang tamang anggulo at galaw ng kasukasuan. Tapos ang kabaliktarang kilos. Buksan at i-extend ng buo. Dapat halos paralel sa sahig ang kamay. Ibaba mo hanggat kaya. Mahirap ang hersisyong ito kaya gagamitin din natin ang kabilang kamay tulad ng dati. Kaya gagawa tayo ng 5 ulit at pipigilan natin ng 10 segundo sa dulo ng saklaw ng galaw. Magsisimula tayo sa palmar na pagbaluktot pababa. Tutulungan ko ng konti gamit ang kabilang kamay. Sapat lang. At panatilihin ng 10 segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Magpapahinga. Dahan-dahan kong tutulungan na bumalik sa panimulang posisyon at pagkatapos, ang kabilang kamay naman itulak pababa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. Itulak mo lang dito sa antas ng kamay at huwag masyadong pumunta sa dulo o distal na bahagi rito dahil nagtatrabaho tayo. Mas gusto ko sa kasukasuan, hindi sa kalamnan. Kaya mas okay na sa kamay ka lang sumuporta. Punta tayo sa kabila, dahan-dahan lang. Ipupwesto ko ng pahalang, kung di ko kaya, susuportahan ko ng kaunti lang. Ayaw nating masira ang pulsuhan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At pagkatapos ay babalik tayo sa kabilang posisyon, sasandal tayo sa kamay at iiwan ang kamay na yon na halos parallel sa sahig. 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gagawa pa tayo ng isa pa. Iniyuko ko ang pulsuhan ko, bahagyang sinusuportahan ng kamay at pinanatili ang posisyon na nakaunat ang mga daliri. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pang huli na, baliktarin natin. Inilalagay natin ang kamay na yan sa kabila at mula rito, sumusuporta ako ng kaunti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 at nagpapahinga ako. Ayos lang, kung may kirot sa pulsuhan, tandaan ng paggalaw na yon ang hatak na yon. Pwede nating hilain dito para maihiwalay ang pulsuhan sa bisig at makakuha ng agarang ginhawa. Sunod, nagtrabaho na tayo sa bahaging may kinalaman sa mga kasukasuan ng pulsuhan, mga daliri at paghila. Ang mga kasukasuan sa pagitan ng mga daliri, dito natin kukunin ang ating 2 mahalagang bagay, isang sipit at isang panali ng buhok. Magsisimula tayo sa sipit na posisyon. Madali lang, gamitin mo ang hilalaki at hintuturo, pisilin at panatilihin ang kapit. 1, 2, 3, 4, 5 at mag-relax ka. Palalakasin nito ang sipit sa unang galiri at pati na rin ang mga adductor na kalamnan sa bahagi ng hinlalaki. Hanggang dito at napakahalaga ito para sa lahat ng mga ehersisyo ng paghawak. May mga sipit na mas malambot, may mga sipit na mas matigas, may mga therapeutic na sipit na umaabot sa sobrang tigas. Isa lang dito ay sapat, baka sa mga sipit mo sa bahay ay may mas madaan kang makita.
Pumili ka ng ilan, isa na mas matigas, isa na mas malambot para sa mga daliring mas mahina. Gagawa tayo ng 5 ulit, 5 segundo lang para magpalit-palit sa pagitan ng mga daliri. Kung gusto mong magdagdag pa, pwede kang umabot hanggang 10. Walang problema. Pipisil, 1, 2, 3, 4, 5 papakawalan. Saan ito isusulat? Sa panloob na gilid ng daliri, tenar na kalamnan. Panloob na gilid ng hilalaki. Ulit tayo 1, 2, 3, 4, 5. 3 na ang nakuha natin. Huling 2, 1, 2, 3, 4, 5. Huling ulit 1, 2, 3, 4 at 5. Magpapahinga ako at lilipat sa susunod, papalitan ko ang hintuturo ng gitnang daliri, pipisil, 1, 2, 3, 4, 5, isa na, pipisil, 1, 2 na tayo. 1, magpapahinga, pipisil. 3, magpapahinga, pipisil. 4, magpapahinga, huling ulit, pipisil. 5 na palit ng daliri, ngayon pala singsingan naman at parehong proseso pa rin, tama ba? 5 set, 5 ulit. Pasensya na, 5 segundo bawat isa. Pipisil, medyo mas mahirap dito. 2, 3, 4, 5, isa pa, pipisil. 2, pipisil. 3, medyo nahihirapan ako gamit ang dalirang ito. Dapat siguro maghanap ako ng mas malambot na sipit. 2, 3, 4, 5, huling ulit. At 5, ayos. Palit tayo sa huli, ang pinakamaliit na daliri, ang hinliliit, tara, pipisil ng malakas, 2, 3, 4, 5, pahinga. Ayos lang maghanap ng ibang resistensya dahil mas malakas ang hintuturo kaysa hinliliit. 2, 3, 4, 5 at posible na ang mga pang-ipit na ganito ay masyadong mahirap para sa hinliliit. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya huwag kang mag-alala na gumamit ng mas luma o lumang pang-ipit. Mas gamit na at mas kaunti ang resistensya. Ayos, 4, huling ulit. Suporta, 2, 3, 4, 5 at pahinga. Hindi ko alam kung 4 o 5 na ang nagawa natin, gagawa pa tayo ng isa. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, ilagay ang sipit sa tabi. Kapag isang kamay lang ang ginamit mo, mapapansin mong magkaiba ang pakiramdam ng isang kamay at ng kabila, di ba? Magandang senyales ito. Ngayong natutunan na natin ang paghawak, pagbaluktot at pagsara, susunod naman ang kabaligtaran, ang paghihiwalay ng mga daliri. Panuurin mabuti dahil gagawin natin ito sa iba't ibang paraan. Una sa lahat, paghihiwalayin muna natin ang hinlalaki lang habang magkadikit ang lahat ng ibang daliri at hinihiwalay ang hinlalaki. At pangalawa, pagdikitin ang lahat ng mga daliri at pagkatapos ay paghiwa-hiwalayin sila para magtrabaho ang mga lumbrikal na kalamnan. Ang mga kalamnan sa pagitan ng karpo ang nagbibigay ng suporta at lakas sa paghawak. Tara, simulan na natin. Ilagay ang hintuturo at gitnang daliri mo para hawakan ng panali. Ilagay mo rin ang hinlalaki sa paligid nito. Pwede mong gamitin ang kabilang kamay para ipirmi ang daliring ito para hindi ito gumalaw kung mas mahina ang isang kamay mo. Ihihiwalay natin ang hinlalaki. Hawakan natin ang 2, 3, 4, 5 at mag-relax. 1. Ulitin natin. 1, 2, tingnan mo dito, 3, 4 at 5. 2, hindi ko alam kung nakikita mo pero itong litid na ito lumalabas, maganda ang trabaho ng kalamnan. Tingnan mo, pumuesto ako ng ganito para makita mo. Taas, ayos, nakikita mo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 3, pahinga. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Gawin mo ito lalo na kapag nakapatong ang mga kamay mo dahil mas madali ito. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, pahinga. 5 pa para makumpleto ang 10. Hinlalaki. 2, 3, 4, 5, 6. Sige, 4 pa. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Mararamdaman ninyo ang panlabas na gilid ng hinlalaki? Ihiwalay. 8. Huling 2. Siguraduhin ang elastiko ay nasa ibabaw ng buko ng daliri dahil maaaring bumaba ito habang nag-ehersisyo.
Sige, subukan mong huwag hayaang bumaba at siguraduhin laging nasa ibabaw ng buko ng daliri dahil kung hindi, hindi magiging kasing epektibo ang ehersisyo. Ulitin natin, huling 2. Siyam, huling ulit. Ihiwalay. 2, 3, 4, 5 at 10. Perfecto. Nagawa na natin ang hinlalaki ng kamay. Ngayon, ilalagay ko ang panali sa paligid ng mga daliri sa ibabaw ng mga buko gaya ng nakikita mo rito. Tama ba? Ang gagawin ko ay simpleng paghiwalayin ang mga daliri. Ang resistensya ay lalo na sa hintuturo at maliit na daliri. Pero huwag mag-alala dahil lahat ng kalamnan ay gagana at mag-iistabilisa para magawa ang galaw na ito. Ipatong mo mabuti ang kamay na yan sa ibabaw ng kama o ng mesa. Paghiwalayin mo mabuti ang mga daliri. 1, 2, 3, 4, 5. Mag-relax ka. Gagawin natin ito ng 10 ulit. Ibuka. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Mag-relax. Ibuka. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Elastiko ito sa ibabaw ng mga buko ng daliri. Ibuka. 4. Siguraduhin na ang palad ay nakadikit ng maayos sa mesa. 5. Mag-relax, ibuka. 6. Ibuka. 7. Galawin natin ng kaunti dahil umaalis ang elastiko, ibuka. 8. Posibleng mapagod ang kamay mo, huwag magpaloko dahil mukhang madali pero talagang nakakapagod sa kalamnan. 9. Huling ulit. 2, 3, 4, 5 at 10. Magaling! Pagkatapos ng gawaing ito sa kalamnan, oras na para pag-usapan ang tamang dami ng pag-uulit. Kaunti lang ang naging pag-uulit natin para makaangkop sa iba't ibang antas ng sakit. Kung hindi ka nakaramdam ng anumang kirot at pakiramdam mo, ay kaya mo pang ulitin ang bawat ersisyo ng mas maraming beses, pwede mo itong gawin. Maaring magandang ideya na dublihin ang bilang ng pag-uulit hanggang 10 o maging 15 para maiangkop ang mga ehersisyong ito sa iyong kakayahan. Tandaan na ang bahagi ng mobilisasyon ay para maibsan ang sakit at ang bahagi ng lakas kung saan ginamit natin ang elastiko at ang sipit ay mahalaga para mapanatili ang ginhawa mula sa sakit at magkaroon din tayo ng dagdag na pagbuti sa kalidad ng ating buhay. Kung ginawa mo ang mga ehersisyo, malamang napansin mong mas maluwag, hindi matigas, mas mainit at mas magalaw ang iyong mga kamay. Iyon lang, umaasa ako na nagustuhan mo ang mga ehersisyong ito at sana ay may bahagi mo ito sa mga taong nangangailangan nito. Maraming salamat mula sa puso ko sa pananatili hanggang dulo ng video. Sana magkita tayo muli sa iba ko pang video. Paalam!